bull bar. Then, ito, pure stainless. Here we go! So, magandang araw po sa lahat nating viewers, client, and mga subscribers. So, ngayong araw guys is mag-update lang tayo. Kasi mapapansin nyo naman, puro bakante na yung ating pwesto ngayon, no? So, ibig sabihin, marami tayo na sold this first 10 days ng month of November. Kaya, ngayong araw guys, i-update ko kayo kasi nag-upload tayo ng mga mahahabang double cab. So sold, ang dami na sold. Then nag-upload din tayo ng mga below 200,000. So ang dami ring na sold. Kaya ngayong araw guys, mag-update tayo ngayon sa ating mga viewers. Same time guys, yung mamahalin natin ditong unit, yung Wrangler na malaki, yung top down. So na-sold na rin yon, yung kulay red. Kaya eto na, magbibigay tayo ng update ngayong araw. So start tayo dito guys sa ating box type. So kararating lang naman na ito kaninang umaga kasi nga kaninang umaga may na-sold din. And eto guys is mapapansin mo Bigfoot yung kanyang sidings. Box type naman yung kanyang windshield. Same stainless to mga idol. Yan, so bagong dating lang. Then yung kanya guys front differential is kingpin yung design, no? Yan, kingpin yung pagkaka-assemble niyan kasi dalawang klase niyan. Yung isa bungo, yung may knuckle bearing, then ito naman is yung kingpin kung tawagin nila dito sa mga owner. Yan. And mapapansin mo, bago lahat ng mga gulong niya mga idol, makakapal. Hindi naman siya brand new, pero makakapal yung mga gulong natin. So, yung kanyang front area, may bull bar, no? May dalawang antena. Ito yung kanyang sidings. So, same stainless, may sticker. Ito pa yung kanyang kabuuan ng sidings para makita natin. Makina niya mga kaibigan is Isuzu C240. So alam naman natin pag Isuzu mas mataas ng bahagya yung presyo, pero panalo ka naman sa kalidad ng makina. Mas mataas din yung ground clearance na ito mga kaibigan. Maganda yung combination color ng kanyang mags. And ito yung kanyang likuran guys. May tow hook pa yan mga kaibigan. So pwede kayong mambatak, no? Pwede kayong manghatak if ever na gamit nyo yung ating Isuzu C240 na bagong dating. So mababa lang ang presyo nito mga kaibigan. Medyo mahaba tong isang to. Yan, so pakita lang natin ang bahagya yung kanyang loob, then bigay na natin yung presyo. So stainless yung kanyang dashboard, Kulduroy yung kanyang upuan, then galvanized yung kanyang sahig. Ito yung kanyang likuran, back seat. So ito guys, wala pa naka-assemble na dito sound system, pero upon request pwede naman lagyan yan. So kakaiba naman yung kulay ng kanyang ceiling. And pasilip natin ng bahagya yung kanyang engine bay kasi ito guys is fully fully good condition na to guys. So good running condition. Mapapansin mo naman sa mga tornilyuhan, kapag Isuzu, barako talagang dating yan. At the same time, yung mga chassis niyan is naka bagong pintura na po. Yan, okay? Then stainless yung kanyang hood. Okay, so next tayo mga kaibigan. Meron pang isang unit na ihahabol dito. I think darating daw ngayon. Fully aircon. So habang hinihintay natin, mag-update muna tayo sa ating mga viewers, and same time pagdating nun, syempre fully aircon yon, bibigyan agad natin ng pansin yon. Okay? Then next naman natin guys, intercooler turbo. Mazda naman to mga kaibigan. Mas malaki yung gulong, 15 inches yung kanyang gulong, then 15 inches by 295. So mas mataas din yung ground clearance ng isang to. So kagandaan naman dito guys, isang to is double cab to, no? So pwedeng panegosyo and pwedeng pampamilya. Yan. So ito naman yung kanyang front area. Plate number BCW799. Maraming ilaw. Barako yung dating na isang to. Yan. So kanyang pang ilalim din, bagong pintura. Kingpin din yung design ng nito. Front axle differential. Yan. So yung kahabaan niyang front differential sa yan yung axle na yan guys is Kingpin ang design, no? Yan. Okay, then ito yung kanyang sidings. Tsaka yung kanyang taas. Maraming ilaw sa baba, sa front area, sa windshield, then hanggang sa kanyang bubungan. Medyo masikip lang to mga idol. So silipin lang natin ang bahagya.
kung ano meron dito sa kanyang driver side. Yan. So ito guys naman yung kanyang dashboard. Yan, then ganun pa rin yung kanyang upuan guys is corduroy. Then yung kanyang sahig guys is galvanized. Ito yung kanyang likuran, meron ng sound setup. So sasakyan mo na lang to. And nakagandahan dito guys, syempre, ito yung trunk niya sa likuran. So if ever mag-outing yung pamilya or may lakad yung pamilya sa probinsya, ito ang the best. Malalanghap mo yung sariwang hangin mga lods, no? Yan, then ito yung kanyang engine bay. Madalang po tayo magka-unit ng turbo engine, no? Ang turbo diesel. So usually is mga RF yung nakalagay dyan mga kaibigan. Pero ito guys is meron turbo. Yan, intercooler turbo Mazda. Yan, no? So silipin natin ng bahagya yung ganda ng kanyang likuran. No. Ito guys yung kanyang likuran, kasi sa kabilang side may puno. So hindi makita ng bahagya. So marami talaga siyang ilaw, simula baba, simula harapan hanggang dito sa likurang bahagi. And pang ilalim niya, ito guys, makapal yung gulong, bagong pintura, yung kanyang pang ilalim, mahaba yung kanyang propeller. Yan. Okay, so next natin mga kaibigan, presyohan pala muna natin to, kasi wala pa tong presyo, turbo diesel natin na to. Ito guys, ang presyo nito is 330,000, negotiable pa. Yan, 330,000 negotiable. Ito yung kanyang side, front, and yung likuran, pinakita na natin. And ito yun naman guys, bagong gawa lang, bagong dating lang din, makakapal yung gulong, Dreamforce. So yung isang Dreamforce natin, hinatid from Baguio. Yan, etong isang to guys, pansin mo, bagong bapping pa, kasi nga bagong deliver dito yan. So ito naman guys is pure stainless, Bigfoot yung kanyang design. Ito yung kanyang front area. So marami ding pailaw, no? So silipin natin ng bahagya yung kanyang engine bay, kung ating mabubuksan ba. Yan. Yun, no? So makisig na makisig, bagong gawa, bagong kondisyon, and bagong pintura yung ating engine bay. So wala kayong gagawin dito kung hindi i-drive nyo na lang at iuwi nyo na lang, basta magkasundo sa presyo. Oh, no? Bagay na bagay ito. So medyo rough road area kasi malalaki yung kanyang gulong and mataas yung kanyang ground clearance. So silipin natin ng bagay yung kanyang loob. Eto, so stainless yung kanyang dashboard, kulay green naman yung kanyang leather seat. Ito yung kanyang likuran. Tinakpan yung yung sound system para hindi mamutla yung kulay, no? Yan. So napakasayla na may-ari nito mga kaibigan. Lagi talaga niyang tinatakpan yan. Oh, umaga't hapon binibisita niya pa yan, no? And eto guys, yung kanyang tambucho, naka-open pipe. So maganda at matinis yung tunog ng makina nito. So yun yung kanyang likuran. Presyo nito guys is 260,000, no? Eto yung ating box type is 220,000. Kung natitipuhan nyo yan, negotiable naman yan eh. So tumawad na lang tayo. And ito guys is 330,000. Double cab naman, turbo yung makina. And if ever naman guys, Bigfoot na medyo maikli, so ito naman guys is 260,000. So pinakamataas ang presyo natin 330,000, pero sobrang haba naman, no? Isa't kalahati ang haba nito sa mga body type. Kaya sulit na sulit ka talaga sa presyo niyan. Talagang bit-bit mo buong kargada or produkto na gusto mo isakay diyan. Okay? Yan. And next natin mga kaibigan, ito Victory naman to, no? Victory from Cavite. Box type pala, sorry. Yan, 592 DKT 592. So presyo naman ito guys, 150,000 lang to. Okay, so ito yung sinasabi ko na nakabungo. And tinatawag nila na bungo yung kanyang axle. Yan, yung dulo ng kanyang mga axle. Then syempre naka lip spring pa rin yan. And dyan naman guys, pure stainless box type. Bagong pasok pa lang din to. So 1 week pa lang to dito. Makina naman na ito guys is Toyota 4K. Oh, Toyota 4K. So silipin natin kung tama ba ang Toyota 4K to.
Yaman popcorn. Makikita kasi yan sa ating, ayan oh. Ipanagan lang yung ating mata. Yun oh, Toyota 4K. No? Maganda yung kanyang air cleaner. Makitik yung dating. Ito yung kanyang sidings. May paikot na bull bar. May bull bar sa harapan. May bull bar sa side. And ito yung kanyang loob ng unit. Stainless yung kanyang dashboard. Ito yung kanyang upuan. Naka leather pa rin. Yun oh. Then yan yung kanyang sound system. Yan. So ito naman guys, presyo is ang babala na presyo nito 150,000, no? Yan, 150,000. Pakita natin 0.5 natin mga kaibigan. Yan oh. Okay, so pinoint 5 natin kasi hindi makita yung kanyang likuran. So ngayon, kitang-kita. Oh. Side, front side. Ito pa, front side pa. Okay, ito rin. Oh, buong buo. And ganun din yung ating turbo diesel. Yan. Intercooler turbo pala, sorry. And ito guys, next natin is Toyota 4K pa rin mga kaibigan. Pinakamurang Toyota 4K ngayong araw, ngayong linggo. So noong nakaraan dapat makukuha na to. Kaso ang una na test drive kasi yun nasa labas. So nagustuhan na. So hindi na to. Kaya sabi ko kay kuya, kay bossing, ilagay mo sa front area, sa ano yan, sa my gate. Sigurado sold out yung unit mo na yan. Okay, so ito naman guys, presyo na ito is only 115,000. Baggy type naman to mga kaibigan. Toyota 4K yung makina. Papansin mo, mababa yung presyo, pero solido yung makina niyan mga kaibigan. All condition yan, no? So mababa lang ang presyohan natin. Ang mga bentahan natin dito mga kaibigan. Pakita natin yung kanyang interior. Yan. Oh, naka leather pa yan. Yung kanyang flooring na is naka galvanized. And meron pa siyang sound setup. Then ganun din yung kanyang ceiling. Pakita natin yung kanyang likuran. Semi stainless lang to mga idol. Oh. Yan kaya yung kanyang likuran oh. Naka 0.5 yan mga idol, kaya medyo kitang-kita natin yung likuran bahagi ng ating mga unit. Yan. Okay? Itong box type natin, itong Tamiya natin na to guys, pinapagawa yan kasi na-sold na to, kaso na-involve sa accident, kaya bayad yung nakabangga sa kanya, no? And pinapagawa na. Then ito guys, sunod natin, baggy type pa rin, pure stainless, 510, DKT 510. So kasama to sa binilag natin na below 200,000. So ito guys, ang presyo nito is 190,000, no? Toyota 4K. So usually nung nakahilera natin dito Toyota 4K, ito mga Toyota 4K pa rin. Okay? Yan. Silipin natin yung kanyang interior. Corduroy ang upuan, galvanized, stainless yung kanyang dashboard. And ito naman yung kanyang likuran. Loob, balas. Back seat. And syempre pakita natin yung kanyang rear area. Yun oh. Okay? Oh. Makisig na makisig, only 190,000, negotiable pa siya. Okay? And next natin mga kaibigan, sunod sa pinakamababang presyo, ito, Eurostar. So, Victory, ito yung sinasabi natin na Victory URC 373. Yan, URC 373, semi stainless Victory. So pag Victory, kamukha siya ng box type. So maganda rin yung combination color, blue at saka red yung kanyang sidings. Toyota 4K pa rin to mga ka-idol. Not sure lang kung mabubuksan. Ayun, mabubuksan. So pinagpala tayo mga kaibigan. Okay? Yan. So stainless yung kanyang hood. Ito naman yung kanyang loob. Corduroy pa rin yung upuan. Napaka-cute ng kanyang steering wheel. Naghahatid ng forma sa kanya yan, mga kaibigan oh. Oh. Yan. Then corduroy. Ito yung kanyang likuran. Oh. So wala naman siyang sound setup, no? Yan. So pwede niyo inquire kung kasama na ba yung sound setup nito. Kaya magkano nga presyo nito? I think 100 plus lang to. Yan. So
Ha? 135, yun, tama. Ito rin, maganda rin yung pagakpak ng tambucho nito kasi naka open 5. Yan o, gift of God. Price nito 135,000. Yan, 135,000 mga kaibigan. Negotiable pa yan. Eurostar box type, pinakamura yan dito. Dalawa yung pinakamura dito. 115 tsaka 135. So mamimili na lang kayo. And ito mga kaibigan, next natin. Ito naman is 210. May sticker sa sidings. Baggy type. Naka 0.5 yan mga kaibigan ha. Stainless. Toyota 5K naman to. Yan o. Toyota 5K. Ito yung kanyang front area. Ito yung kanyang sidings. Pasilip natin ng bahagya yung kanyang loob. Yan. Okay. So maganda yung kulay ng kanyang flooring. Pero hindi siya naka-stainless. Ang bango. Oh. Naka-leather yung upuan. No? And ito yung kanyang mga gauge mga kaibigan. So gumagana lahat yan. And ito yung kanyang likuran. Yan. So presyo naman ito guys is 210,000, no? 210,000. So pwede nyo pantawaran. And ito, kaka-vlog lang natin ito last few days. Sama lang ulit natin. Yan, box type na automatic. Box type na automatic, no? Oh, pure stainless. Presyo is 220,000 lang to mga kaibigan. Automatic na. Makina naman na ito guys is hindi na 4K. Toyota 3AU. Yan. Kingpin pa rin yung kanyang axle. No? Yung kahabaan ng kanyang axle. Ito, yung dulo. Meron kasing knuckle, yung bungo. So ito guys is Kingpin yung design. No? Box type yan mga kaibigan. Bagong pasok lang yan. Wala pang 5 araw or ilang araw yan dito. No? Pwede pang papalitan ng sound setup, no, ng kulay. Yan. Accessories niya sa loob kasi medyo faded na. And eto guys is negotiable pa para sa mga first dito. First time magda-drive, first time magkakaroon ng owner. So ito nang babagay, gustong mag-driving lesson. Ito, pwede nyo itong pagpraktisan. Napakaganda. Same time, mag-i-enjoy ka pa dito kasi owner to. Iba yung pagakpak ng tambucho niya. Compare mo sa mga kotse. No? Kailangan sa kotse, i-set up mo muna, papalaki mo yung tambucho. Pero kahit mga stock pipe kasi yung ating tambucho sa owner, so maganda yung pagaspas niyan. Yung tunog, no? And makakapal yung gulong. Ito yung kanyang transmission na automatic, cold door yung upuan, napakabango ng loob. Diyan, oh. Yan. Then syempre windshield niya, dashboard niya is stainless pa rin. Yan, okay? So next natin mga kaibigan, update lang tayo mga kaibigan. Ito is Toyota 4K, 5-speed na Toyota 4K. Yung kanyang tag dito, design is Bigfoot, no? Yan. And ang ganda ng gulong niya, no? Makapal talaga. Syempre, yung kanyang tag dito, pang ilalim guys, naka coil spring. So, presyuhan pa lang pag mga ganito yung coil spring, nasa 14,000 na yan. Mas magaan kasi siya paganahin, no? Then, ito guys is auto reverse yung design, kulay green, pure stainless. Oh, gasoline engine to, Toyota 4K gasoline engine. So eto mga kaibigan, ang presyo lang na ito is only 240,000. Ang baba naman ito, 240,000, no? Yan, 240,000 yan. 0.5 natin, 240,000. Pakita natin yung kanyang interior. Eto. So ito guys yung kanyang interior. Okay, stainless yung kanyang dashboard. Ito yung kanyang upuan and ito yung kanyang likuran, no? Bagong pintura, bagong pakinis yung ating unit. Okay, Bigfoot, may mga extended dito sa gilid. Yan, flat lang. So hahanginan lang yan. Pero good na good yan mga kaibigan, no? Yan, only
240,000 negotiable pa. And syempre, ito guys, sa likuran natin, FPJ ang probinsyano. So ito guys, ang presyo na ito is only 190,000. Stainless to, Toyota 4K pa rin to. Yan. And ito naman guys is stainless pati flooring. So makaisig yung gulong niya, tsaka yung design niya. Toyota 4K or 5K? 5K pala to mga lods. So Toyota 5K, stainless. Dinalagay lang nila sa dulo, pero kung nasa harapan to, nung nakaraan pa to na sold, no? Pag yan kasi naisip ng mga buyer, ang daming aalis. O minsan nagugustuhan na nila yung nasa harapan na lang, no? Test drive nila yun eh. Pero ito, pag may gusto talaga na ito, talagang makukuha to agad. Kasi stainless naman yan, no? Oh, stainless. Oh, bago yung kanyang leather na ang mga upuan. Ito yung kanyang likuran. Bagay ito, mga pan-service lang, no? Hatid sundo sa mga estudyante, sa probinsya. Oh, wow, mapapawaw ka dyan. Then, Toyota 5K lang yung kanyang makina. Next natin, ito, RF Mazda. Yan o, RF Mazda. Mahaba-haba ng bahagya. Bigfoot, mga kaibigan, diesel engine. So, presyo na ito, mga kaibigan, 140. Maano naman to, may sticker na. Then, naka-stainless pa. Sobrang dami pa ng bull bar. Sobrang dami pa ng ilaw. So, napakikisig na isang to. RF Mazda yung makina. Makapal yung mga gulong. Oh, sobrang kakapal ng kanyang mga gulong. Ito yung kanyang pang-ilalim. So, bagong pintura. Yung kanyang mga axle. Yan. Ito yung kanyang sidings. Tanggalin natin. Yun. Ito. So, pakita natin ng bahagya yung kanyang loob. Oh. Corduroy ang upuan. Then, dashboard niya stainless. Ayan yung kanyang mga gauge. Gumagana lahat ng mga gauge. Ito naman yung kanyang likuran. No? Yan. So, presyo na ito mga kaibigan, only 260,000. Yan, 260,000 yan mga idol. Oh, 260,000, negotiable pa siya. Yan. Okay? So, tuloy-tuloy ang birada hanggat maubos natin yung ating mga unit dito. Yun lang, multicab, di natin masisilip yan. Masyado masikip. Oh. Yan. So, ito naman guys, yung Barako, Bulldog yung gulong. Oh, pagkakalaki, BAF 920. Pure stainless, double cab, steel top. Ang laki ng bull bar, oh. Kita mo ba yan? Oh, bull bar. Then, ito, pure stainless. Barako yung design ng gulong. Oh, taas ng ground clearance. I think nasa 220 ang ground clearance na ito. Oh. Ito yung kanyang loob. Ayan. Makina na ito guys, Isuzu C240. So, parehas nung unang binilag natin doon na box type, Isuzu C240. Oh. Then, ito, naka-leather yung upuan. Galvanized yung kanyang flooring. Ayan. Oh. Double cab yan, may sakayan sa likuran. And ito, the best dyan. Kakargahan mo ng mga baga-bagahe. Mga, halimbawa, may mga alagang hayop ka sa probinsya. Oh, ito, the best, oh. The best talaga to. Yan, oh. Oh. Hindi lang tao pwede mo isakay dyan. Mga ubod, mga palay, ano pa ba? Kopra, tubo. Panalo ka dito sa isang to, mga kaibigan. Oh, kahit itapat mo to sa pick up, no? Pag parehas ng gamit, may hirapan dito yung mga pick up. Like mga mangga, pupunuin mo yan. So, the best tong isang to. So, presyo na ito guys, only 360,000, negotiable pa. Okay? Oh. Yan. So, tsaka wala ka naman makukuha basta-basta na ganun kamura na pick up eh, no? So, usually mataas ang presyo ng mga pick up natin pag mga gandang klase. Usually mga 600,000 pa yan. Oh, pero may makukuha ka mga 400 pero yung mabababang klase, yung mga unang design. Pero ito naman kasi formado, matangkad, makisig. So 360,000, laban na to mga idol. Yan. Okay? So depende sa paggagamitan mo. Kung mas pumapabor sa yung kotse,
mamamahalan ka talaga dito. Pero kung papabor sa iyo ang paggamit nito, sa province mo gagamitin, sa mga malulubak na kalsada mo gagamitin, so ito naman ang papabor sa iyo, no? Yan mga kaibigan. And next natin, ito guys, multicab. Hindi lang natin mapapasok ang kaloob-looban yan. Oh, multicab, kulay green. Oh. Yan oh, multicab sa mga naghahanap ng multicab. Pinakamamurang presyo ng multicab to, 200,000. U-Bit na to eh. 7-seater. Ito yung kanyang front area. Driver side. I think naka-lock lang to. Ayun, bukas. Buti naman, bumukas ka na. Oh. Stainless na yung kanyang flooring. So, wala ka ng tendency kalawangin yung kanyang flooring. Yan. So, good for UV type to. Oh. Pang passenger. Yan. So, only presyo nito guys, 200,000. Negotiable pa. So, hingi na lang kayo ng discount para sa ating multicab na to. Yan. Okay? So, yung pinakamahal naman natin ngayong araw, ito. And syempre, lastly na rin lang din to. Ito guys is ano naman to, double cab, newly assembled naman to. Puntahan natin sa front area. Pakita na muna natin yung likuran para hindi tayo bumalik. Stainless. Ito yung kanyang likuran. Mahaba. Oh, mahaba yung kanyang trunk. Yan. So, yun naman guys is close type. Walang aircon mga idol. Steel top. Ito yung front area. Okay, so ito naman guys yung pinakabago dito. Pinakabagong gawa talaga sa lahat ng latest. Ito yung pinaka-latest natin. Kasi pati registro niyan latest na. No? Yan. So makina na ito mga kaibigan is 4056 Isuzu, Mitsubishi. So mga ginagamit ng Adventure L300. So ito yung makina niyan. Di lang natin masisilip, no? Kasi tatama yung ating tiyan. Okay? So remind ko lang pala mga idol, paalala ko lang pala. So yung ating box type na yon is naka power steering, no? Naka power steering yan. Kaya sa ating mga buyers dyan, so wala pa rin yung ating hinihintay dito na fully aircon. Kaya hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Hoping may mga dumating ulit ng mga unit, and hoping sa ating mga buyers dyan na nauunahan. So bilisan nyo lang mag-comment at bilisan nyo lang tumawag sa ating contact number na nasa screen para lahat kayo mapagsilbihan natin. Okay? So yun lamang mga kaibigan. Merry Christmas. God bless you all. Ito isang to, hindi na natin sinama. Automatic transmission, fully aircon. Ano na kasi yan, naka-reserve na. Okay? So yun lamang. Ganda no? Pormadong-pormado. So halos lahat dito ng ating unit is mababa na yung mga presyo. Okay? So thank you very much and God bless you all. Bye bye.